Isang mapagpalang Miyerkules po sa inyong lahat. Mga lugod ko kayong tinanggap sa ating panalangin at pagninilay sa salita ng Diyos. Ngayong ika-19 ng Agosto, taong 2026, samahan ninyo akong pakinggan, basahin at pagnilayan ang mga pagbasa sa ating Panginoon. Manatili tayo sa Kanya. Mga kapatid, bago tayo magpatuloy, ipahintulot na tayo ay magbigay muna ng panalangin para sa panahon at kaligtasan. Panginoong Diyos, Amang mapagmahal, lumalapit kami sa inyo sa panahong puno ng pagbabago at pag-aalala sa lagay ng panahon. Nakikita namin ang walang tigil na pag-ulan, ang pagtaas ng tubig sa mga ilog at kalsada, at ang init na humahalik sa aming balat. Lahat ay nasa inyong kapangyarihan. Kayo ang may hawak ng hangin, ulan at araw. Hinihiling namin na ingatan mo ang bawat pamilya sa aming bayan, lalo na ang mga nasa mababang lugar, ang mga nawalan ng tahanan at ang mga nasa panganib. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang laban sa kalikasan. Bigyan mo kami ng pag-iingat, karunungan at pagkakaisa upang sa oras ng pagsubok, magtulungan kaming magkakapatid. Pawiin mo ang bagyo, ang baha at ang sakit. Ipagkaloob mo sa amin ang tamang panahon, sapat na ulan para sa aming pananim at sapat na araw para sa aming gawain. Pagpapalain mo po ang mga kawal at voluntaryong nagsasakripisyo upang magligtas ng buhay. Yakapin mo ang bawat isa sa inyong pagmamahal at huwag mo kaming pabayaan, sa ngalan ni Jesus, aming Panginoon. Amen. Ang unang pagbasa ay mula sa aklat ni Propeta Ezekiel, Kabanang 34, talata 1 hanggang talata 11. Noong mga araw na yon, dumating ang salita ng Panginoon sa akin, Anak ng tao, magpahayag laban sa mga pastol ng Israel. Sabihin mo sa kanila, ito ang sinabi ng Panginoong Diyos, sa aba ng mga pastol ng Israel na pinapakain lamang ang kanilang sarili. Hindi ba dapat ay pinapakain ng pastol ang mga tupa? Ngayon kumakain ng gatas, nakabihis ng lana at pumapatay ng pinakamababang tupa, ngunit hindi ninyo pinapangangalagaan ang kawan. Hindi ninyo pinatibay ang mahihina, pinapagaling ang may sakit o binigkisan ang mga sugatan. Hindi ninyo binalik ang naligaw o hinahanap ang nawawala. Sa halip, pinamamahalaan ninyo sila ng may dahas at kalupitan, kaya't sila'y nagkawatak-watak dahil walang pastol, at naging biktima sila ng lahat ng mababangis na hayop. Ang aking mga tupa ay naglakbay sa kabuuan ng lupa, ngunit walang naghahanap sa kanila. Kaya't ito ang sinasabi ng Panginoong Diyos, narito ako mismo ang gagawa ng kahatulan sa mga pastol. Ako ang kukuha ng aking kawan sa kanilang kamay at ako ang magiging pastol ng aking mga tupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang salmong tugunan mula sa aklat ng Salmo 23. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magdarahop. Pinagpapahingan niya ako sa luntiang parang. Malalapit sa payapang tubig, binabago niya ang aking diwa at inaalay sa tamang landas alang-alang sa kanyang pangalan. Kahit dumaan ako sa madilim na lambak, kahit sa gitna ng bagyo o baha, hindi ako matatakot sapagkat ikaw ay kasama ko. Ang kabutihan at pagmamahal mo ay sumusunod sa akin sa lahat ng araw ng aking buhay at mananahan ako sa buhay ng Panginoon
magpakailanman. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magdarahop. Hallelujah! 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 Ang salita ng Diyos ay buhay at may kapangyarihan at sinusuri nito ang mga kaisipan at hangarin ng puso. Hallelujah! Ang mabuting balita mula sa aklat ng Mateo, chapter 20, verse 1 hanggang verse 16. Ang mabuting balita ay mula sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, kabanang 20, talata 1 hanggang 16. Noong unang panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang may-ari ng lupain na umagang-umaga upang kumuha ng manggagawa para sa kanyang ubasan. Ang makipagsundo siya sa kanilang mga alagang isang salaping pilak sa maghapon. Ipinadala niya sila sa ubasan. Nang lumapit ang ikasyam na oras, lumabas siya at nakakita pa ng iba pang nakatayo lamang sa pamilihang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumunta rin kayo sa aking ubasan at ibibigay ko sa inyo ang nararapat." At gayon din ang ginawa niya nang sumapit ang ikatlo at ikalimang oras. Nang maghapong hapon na, lumabas muli ang may-ari at sinabi sa huling mga dumating, "Bakit kayo'y nakatayo lamang dito maghapon?" Sumagot sila, "Dahil walang kumuha sa amin." Kaya't sinabi niya, "Pumunta rin kayo sa ubasan." Nang oras na ng pagbabayad, tinawag ng may-ari ang katiwala at inutusan niyang bayaran ang lahat, mula sa huling tinawag hanggang sa nauna. Ang mga huling nagtrabaho ay tumanggap ng tig-iisang salaping pilak. Nang dumating ang mga nauna, inakala nilang higit pa ang matatanggap nila, ngunit gayon din ang ibinigay sa kanila. Nagreklamo sila sa may-ari. Ang mga huling dumating ay 1 oras lamang na nagtatrabaho, samantalang kami nagtiis ng bigat at init ng maghapon. Ngunit pinantay mo ang aming bayad. Sumagot ang may-ari, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa ganito? Kunin mo ang sayo at umalis ka na. Nais kong ibigay sa huling dumating ang katulad ng sa iyo. Wala ka akong karapatang gawin ang ninais ko? O naiinggit ka dahil ako'y mabuti?" Kaya't ang huli ay nauuna at ang nauuna ay mahuhuli. Ang mabuting balita ng pagpala namin. Ang pagninilay, mga kapatid. Ang ating mga pagbasa ngayon ay nagpapaalala sa atin ng dalawang mahalagang katotohanan. Una, na ang Panginoon mismo ang ating pastol. Hindi niya tayo iiwan o pababayaan, lalo na sa panahon ng bagyo at pagsubok. At pangalawa, na ang pagmamahal at biyaya ng Diyos ay hindi nasusukat sa oras o sa tagal ng ating paglilingkod, kundi sa kanyang kabutihan at awa. Ang biyaya ng Diyos ay para sa lahat. Maaga man o huli tayong dumating sa Kanya, walang sinuman ang higit at karapat-dapat sa kanyang pag-ibig, dahil lahat tayo ay kanyang minamahal ng pantay-pantay. Tanungin natin ang ating sarili, tinatanggap ko ba ang biyaya ng Diyos nang may pagpasasalamat, lalo na sa panahon ng pagsubok? Nagsisilbi ba ako sa Panginoon at tumutulong sa aking kapwa ng buong puso, anuman ang panahon o pagkakataon? Mga kapatid, manalangin tayo. Panginoong Hesus, Ikaw ang ating mabuting pastol at ang Panginoon ng langit at lupa. Ipinagkakatiwala namin sa inyo ang aming buhay, ang aming pamilya,
ang aming komunidad at ang lagay ng panahon sa aming bayan. Kayo ang nagpapatigil ng hangin at nagpapakalma ng alon. Sa inyo kami nagtitiwala. Turuan mo kaming magtiwala sa inyong kabutihan sa lahat ng oras. Sa ulan man o sa araw, tulungan mo kaming maging tapat na manggagawa sa inyong ubasan, hindi dahil sa gantimpala, kundi dahil sa pagmamahal sa inyo at sa aming kapwa. Kayo'y namumuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Ang pagwawakas. Maraming salamat po sa pagsama sa ating banal na pagbabasa sa araw na ito. Naway manatili sa inyong puso ang salita ng Diyos at ang ating panalangin para sa kaligtasan ng ating bayan. Dalhin natin ang pagmamahal at kabutihan ng Panginoon sa ating pamilya, sa ating trabaho, sa ating kapwa, lalo na sa mga nangangailangan sa panahong ito. Manatili tayong matatag sa pananampalataya. Ang Panginoon ang ating pastol. Hindi tayo magdaraho. Hangad ko ang isang mapagpala at ligtas na Miyerkules para sa bawat isa sa inyo. Hanggang sa muli nating pagtitipon sa susunod nating vlog, manatili tayo sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama at sa Anak at ng sa Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po. Naway maging ligtas at mapayapa ang panahon para sa ating lahat. Pagpapalain tayo ng Panginoong Diyos. Maraming salamat po ulit at bye-bye!